Aquarius, hi, welcome to Mr. Queen PH at ito ang inyong weekly reading for March 3 to 9, 2025. So if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paki-check nyo na lang yung information kung paano mag-book for a private reading. And please subscribe to our channel to show your support. Like, share this video at comment na rin kayo kung kayo ay naka-resonate. At kung kayo ay may TikTok, follow nyo rin ako sa TikTok, Mr. Queen PH, and also pati sa Facebook. Ayan, Mr. Queen PH din yan. Okay, Aquarius. Meron transformation dito, change. And for some of you, itong pagbabago na to ay maaring hindi komportable sa inyo. This can be ending of a situation, ending a connection, relationship. Pero ano kasi to meron tong magli-lead to sa new beginnings for you. Oh my God, separation. But, oh my God. Yung iba, syempre hindi naman to para sa lahat na Aquarius. Pwedeng mag-resonate, pwedeng hindi. But for some of you, maaring you are going through a separation, dissatisfaction, challenge, especially in your romantic relationship, or pwedeng romantic or pwedeng sa friends, family. Okay? Merong regeneration dito, so maaring may bumabalik or parang nagbabalik sa'yo yung alaala ng nakalipas. Or merong magpapaalala sa'yo. Can be a situation or parang naisip mo bakit napapanaginipan mo tong taong to, or yung same situation na pinagdaanan mo in the past. Some of you naman, this is parang pagbabalik ng iyong interest sa mga dating binigyan mo ng attention in the past. Pwedeng ito ay dati mong trabaho, dating business, or dati mong pinagkaabalahan, tapos parang naiengganyo ka ulit na gawin. So for example, dati nagva-vlog ka, tapos for some reasons napagod ka, tinigilan mo, tapos ngayon naiengganyo ka ulit na mag-vlog. Example lang naman yun. Or yung halimbawa, dating nag-abroad ka, tapos ngayon gusto mo ulit bumalik sa abroad, magtrabaho. Or yung dati mong interest na pagpipainting, pagluluto, anything na creative, bumabalik uli yung interest mo. Okay, you have the Three of Swords as your overall energy for this week. Something that is hurting you, so maaring it's a painful situation, like a separation from someone. And then, your challenge is the Page of Pentacles. So, challenge sa'yo yung pagsisimula muli. Kung paano mo pupulutin ulit yung sarili mo. Kasi minsan parang nalulugmok tayo sa isang sitwasyon, sa isang experience, whether this is sa relationship natin or sa trabaho, parang nawawalan ka ng sense of direction. But I feel like ikaw mismo rin yung tutulong sa'yo Kasi with this Ten of Pentacles, this is an opportunity for you to generate more abundance sa buhay mo. Some of you, hindi to para sa lahat but specifically, maaring meron kang marireceive na mana sa isang kapamilya na namayapa na. Okay? Or maaring merong divorce or settlement ng pera pagdating sa relationship mo. You also have the opportunity to grow your career, grow your business. Kaya wag kang mag-alala. Wag kang panghinaan ng loob. Kasi may blessing sa'yo. This is a blessing of new beginning, new opportunity, especially in your career, your finances. Kailangan mo lang talagang maglakas ng loob na sumubok, gawin ulit, pick up the pieces again, kumbaga. Your money, career, finances, you have pinag-iingat ka sa paggastos ng pera.
Lalo na yung mga bagay na binibili mo kasi malungkot ka. May mga ganun na, 'di ba? Minsan parang nagbibigay sa atin ng comfort yung bibili ako ng ganito kasi magiging masaya ako. Pero pag nabili mo na, nawawala na yung sense of excitement, no? Yung rush, adrenaline rush, 'di ba? So, pay attention to your spending habits. You also have the Two of Pentacles. So, this is about managing your income para para balance, no, yung pasok ng pera, labas ng pera. You have the Six of Cups. Okay. So, some of you, maaring may pagbabalik talaga ng dati mong trabaho, dati mong pinagkakitaan, dating sideline, dating interest. At this time, no, maaring mas magbibigay to sa'yo ng mas maraming income. Halimbawa, dati, mahilig ka mag-painting, ganyan. Tapos, nagsawa ka or nawalan ka ng interest for some reason. Pero ngayon, bumabalik yung interest mo dyan at may opportunity ka na i-monetize yan, like ibenta yung mga paintings mo, diba? O sa relationship, you are really trying your best to overcome this separation, this hurt. Kasi yung iba sa inyo nasasaktan. I also see someone na bumabalik pero parang ayaw mo nang tanggapin. Maaring may trauma na sa'yo yung pagbabalik ng person na to kahit na mahal mo pa. And it hurts you. It hurts you a lot. May rito, nagsisisi to eh. Kaya lang you are finally setting boundaries. Hindi mo nahahayaan na i-take advantage ka, yung parang abusuhin ka. You are really protecting yourself. You are protecting your energies. With the moon in the first house. I feel like yung iba sa inyo, alam nyo kung alam nyo yung intention ng tao. Kung totoo ba. So, whether this person ay maganda man yung intention niya o hindi, alam mo sa sarili mo kung ano yung kahihinatnan nito in the future kapag tinanggap mo. Make the change, yes. Yan na yung pagbabago. Pagbabago sa sarili mo. Yung iba, magpapagupit ng buhok or merong babaguhin sa yung physical appearance. Slow down and celebrate yourself. Wow. So, ito yung pag-acknowledge mo sa sarili mong efforts, sa mga sacrifices na binigay mo, ginawa mo para sa ikabubuti mo, para sa ikauunlad ng sarili mo. Kasi minsan, no, focus tayo talaga sa trabaho, tas nakakalimutan nating mag-celebrate ng mga small wins natin. And ito yung makakatulong sa'yo para mas mag-boost yung confidence mo. Okay? Slow down and celebrate yourself. So, that is your reading, Aquarius. Thank you so much. See you again.